Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasolid, BMR, maligayang pagbabalik sa ating channel. Breaking news mga kababayan, ito pong si Bunuan ay tinanggap na di umano ang pagre-resign. Tinanggap na daw ni PBBM. Ang masasabi po natin dito ay bakit ngayon lang? Mga kababayan, panoorin po natin ang video ito kung ano po ang nangyari po dito mga kababayan dahil sa matagal na po, no? At pinagre-resign or gusto na pong pinapasibak, ngunit ayaw po sibakin ni PBBM. Pero finally, ngayon po ay, ito na nga, tinanggap na daw po di umano ang kanyang pag-re-retiro at hindi daw po siya aalis. Tama lang, hindi siya dapat umiwas dito sa kanyang pananagutan. Bagamat siya na po ay nag-resign, dapat mga kababayan ay managot po siya dito. Panoorin po natin ang video. Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni DPWH Secretary Manuel Bunuan. Effective yan simula bukas September 1. Inanunsyo yan ngayong araw ng Malacanang. Wala pang bagong pahayag si Bunuan tungkol dyan. Pero sabi niya kahapon, hindi niya raw tatakasan ng kanyang responsibilidad at hindi siya magre-resign. Ang papalit sa kanya, si Transportation Secretary Vince Dizon. Pamumunuan ni Dizon ang anti-corruption drive at ang paglilinis sa DPWH sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects. Si Attorney Giovanni Lopez naman muna ang tatayong Acting Transportation Secretary kapalit ni Dizon. Ayan mga kababayan, so ito pong si Bunuan ay finally po, palitan na po. Pinalitan na po nitong si Vince Dizon, ang bago na pong sekretary ng DPWH. Or kung ang kahulugan daw sa Bisaya ng DPWH, mga kababayan, alam nyo kung ano? Sabi ng kahulugan daw sa Bisaya ng DPWH ay Daghang Project, Why Human? Alam niyo po yan mga kababayan, ganyan daw po ang meaning, no, ng DPWH pagdating sa Bisaya. Siyempre joke lang po yan mga kababayan, pero kung tutuhanin ninyo, bahala kayo sa buhay nyo. Nasa sa inyo yan mga kababayan, kung tutuhanin po ninyo, ha? Ako naman dito, nagre-react lang kung sa ngayon lang naman kayo. Ibig po sabihin ng Daghang Project Why Human, marami daw pong proyekto, wala daw pong natatapos. Yun ang Tagalog ng Daghang Project Why Human. Kayo na ang humusga dyan mga kababayan, ha? Dito, sapagkat hinusgahan na po, itong si Bunuan, sentensyado na po, wala na po siya ngayon. Dito nga po sa DPWH, dahil nga po sa katakot-takot, napakarami po ang nangyari po ditong mga pagbaha, no? Dito sa atin, sa bansa natin, sa Metro Manila nga lang po mga kababayan. Ito po, napapanood niyo itong video na to, Along Quezon City po yan mga kababayan, no? Ngayon lang po yan mga kababayan. Ha? Ngayon lang po yung mga pagbaha na yan. At mayroon pa rin po, dito rin sa Mandaluyong, mayroon din po, no? Itong video na to, hindi lang maglo-loading dahil na po binahayata ang video natin. O yan po mga puro pagbabaha po ito mga kababayan na nangyayari ngayon. Tapos ayaw pang sibakin. Ito ngayon. Dahil paano? Tinabla na po ng hiya. Ito daw po ay sa EDSA mga kababayan. Alam nyo naman po ang EDSA, no? At sa Mandaluyong naman ay Buni Avenue. Ako nakakaano itong mga kalsada na ito. Lagi po itong pinagbabaha po talaga na matindi, mga kababayan. Ngayon po, ang talagang nakasentro ang usapin itong tungkol sa mga pagbaha na to, ito pong sekretary nila dyan na si Bunuan at talagang marami na pong nanawagan na talaga sibakin na ito. Si BBM talagang ayaw niya talaga sibakin. Kasi kung talagang yung nakakaramdam ka ng inis, galit na parang, di ba sinabi na rin ni PBBM mismo na sinasabi niya, ito daw na nangyayari sa atin ngayon ay talagang nakakagalit talaga, galit na galit siya. Pero galit siya ganun lang. Isipin mo, yung mga trabahante mo walang ginagawa kundi tawag pa nga pala niya rito, economic sabotage, mga kababayan. So ibig sabihin, matindi po ito, hindi lang po ito sa isang particular lang po economic sabotage na po ito, napakalaki po nito kasi sindikato na pong nangyayari. Mantakin nyo mga kababayan, wala pong makikitang mga flood control na mga projects pero mayroon na po completed na ang record. Saan napunta yung pera niyan mga kababayan? Grabe ang tindi po ng ating administrasyon ngayon. Kaya inuulan po ng batikos, binabaha po ng batikos. Ito rin pong mga kamag-anak, nito pong mga kontratista ng flood control project mga kababayan. Dahil nga po dito sa mga nakikita po natin, sa mga nangyayari na sa ating bansa. At ito, tungkol po sa pagbaha mga kababayan, ayun sa Quezon City, ayun
ilang palpak na flood control projects na bisto sa Quezon City. Grabe po ito mga kababayan. Wala na pong balita ngayon kundi ito po. Puro po laman ng balita ngayon itong flood control. Dahil po bilyon-bilyon po ang nagagastos na pera ng taong bayan, ngunit ang ating pong administrasyong Marcos ay mukhang hindi po ganun katindi ang kanya ritong pagtutok o pagtuon dito, no? Sinabi niya na ito sa SUNA nagtawanan, nagpalakpakan pa ang mga tambaluslos Parang nagustuhan pa nila na sinabihan silang mahiya namang tayo. Ibig sabihin, nang tumawa sila, tinaay namin nila, wala kaming mga hiya, kaya pagtatawanan ka lang namin, PBBM. Ganon. Ngayon mga kababayan, ito, panoorin po natin, at kahit papaano sa atin pong mga matagal na po ritong sumisigaw, sibakin na yan. Ayan, natuluyan na po mga kababayan, nasibak din sa wakas itong si, pangalan nito, si Bunuan. Nasibak din sa wakas mga kababayan. Ito na po, panoorin po ninyo ang mga video ito na karapat-dapat lang po, no, na may managot sa mga ganitong klaseng project. Ha? Nabisong ilang palpak na flood control project sa Quezon City. Ang ilan dyan, inabot pa raw ng ilang phase pero hindi pa rin tapos. Nasa frontline na balitang yan si Giro. Kita nyo, ilang phase pa daw pero hindi pa tapos. Grabe mga kababayan, kaya naman tong Quezon City. Nako, mayroon pong mga nakita tayo kanina lang, yung isang upload natin, di ba? Umaapaw, bubong na lang ng kotse yung nakikita, tama hindi? Halos umabot doon sa sign ng road sign ng mga kalsada, yung baha. Ganyan po ang baha dyan sa Quezon City. Patunay lang din po na binabaha din po ng project, ng mga ghost project at scam na mga flood control projects. Nasaan ang mga pera ng mga yan? Bless. 7 sa 15 kontratista sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may proyekto sa Quezon City. Ayun mga kababayan, 7 pala sa mga pinangalanan ni Marcos Jr. Ito ngang may mga flood control projects na nandyan sa Quezon City. Parang itong Quezon City at yung Manila, no, City of Manila, nagpapaligsahan po sila mga kababayan sa paramihan po ng mga projects ng mga flood control. So ang tanong mga kababayan, magkano rin kaya ang hatian nila dyan, partihan nila dyan? Ako may video tayo mga kababayan, panoorin ninyo, baka bukas ko umaga i-upload yan ha. May video po tayo mga kababayan kung gaano pa kalaki ang pera na pinaghahati-hatian po nito mga tambaluslos. Panoorin niyo po yun mga kababayan, huwag po kayong mawawala pag napanood niyo po yun. Ako, mangikilabot po kayo. Dito niyo po malalaman kung gaano po karami ang pera na kanilang nakukulimbat. Ha? Grabe. Magugulat po kayo. As in, talagang literal mga kababayan na nakakagulat. Parang akala mo, parang nanood ka lang sa pelikula. Pag mapanood mo po ang video na susunod na i-upload natin, kung bukas ng umaga siguro i-upload natin yun mga kababayan, abangan nyo po yun, grabe. As in, magkakagulatan po kayo rito, no? Kung gaano karami. Mapapatunayan po natin na talagang ang pera po ng bayan, kung gaano po nila ninanakaw, saan po nila nilalagay. Sa sobrang dami mga kababayan, magugulat kayo. Dito muna tayo, focus. Sa datos ng local government unit, ang 4.3 kilometer San Juan River sa QC ang sentro ng humigit kumulang 10 flood control project ng DPWH sa lungsod. Pero matapos ang assessment ng LGU, may mga proyekto sa ilog na hindi makita pero umaabot ng 66 phases. Saan banda kaya yung phases 1 to 66? Ano po ba ito? Isang pako kada taon? Ayon sa QC Engineering Department, ongoing ang ghost project ng kontratistang YPR Gen Contractor and Construction Supply na pinondohan ng 145 million pesos. May isa pang flood control project na nasa 63 phases naman pero hindi rin makita kung saan banda mismo sa ilog. Ang kontraktor ng rehab ng flood mitigation structure na may 47.2 million pesos ang pondo, ang St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya na isa sa top 15 na kontratista sa listahan ni Pangulong Marcos. Ayon kay Mayor Joy, nasa 254 ang mga flood control project ng DPWH sa lungsod. Umaabot yan sa 14 billion pesos ang kabuang halaga. Higit 40 proyekto raw sa lungsod ang pare-pareho ng pondo mula 14 hanggang 94 million pesos. Yung contra cost ang medyo mahirap siyang maintindihan kasi originally bid ng contractor yan eh.
So paano nangyari na pare-parehas yung bid tapos different contractors? Bukod dyan, may 5 proyekto pa sa Quezon City ang idineklarang kompleto pero hindi pa tapos sa actual site gaya sa mga flood control project sa Pasong Tamo Creek na 2023 pa raw natapos ayon sa Quezon City Department of Engineering. 48 million pesos ang budget ng proyekto pero nang puntahan ng News 5 tila wala pa ito sa kalahati at nakatiwangwang ang mga materyales. Yes, I am convinced that there are anomalous projects. I have actually reached out to Secretary Bonoan with all honesty many times and he has not agreed to see me. Sinubukan naming kunin ang Ito pong si Bunuan, ilang beses na po niyang sinusubukan na i-reach out para alamin ang tungkol dito. Ngunit didma lang po itong si Lolo, mga kababayan. Bakit po didma lang itong si Lolo, mga kababayan? Dinadaan lang po natin dito sa paminsan-minsan tawa-tawa, ngunit talaga naman hindi po nakakatawa ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ano ho? Ang kapalpakan po nitong flood control project na ito na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Ha? ang mga materyales. Yes, I am convinced that there are anomalous projects. I have actually reached out to Secretary Bonoan with all honesty many times and he has not agreed to see me. Sinubukan naming kunin ang panig ng kalihim pero wala pa siyang tugon. Nauna nang sinabi ni Bunoan na wala siyang kinalaman sa mga anomalya sa flood control projects. Nagbabalita mula sa Wala daw po siyang kinalaman, mga kababayan. Sino may kinalaman? Si Marcos. Sino ang dapat natin sisihin dito? Mga congressman? Oh, mga senador? Yung mga mayor? Sino ang gusto niyong sisihin? Ganon. Ganito. Meron akong alam, mga kababayan. Meron kasi tayong napanood na mga salisalita ng sino-sino dyan, na mga nagbibida-bida dito sa ating bansa. Mantsakin nyo, mga kababayan, nakikita nyo ngayon, kamukha nito, Quezon City, baha. Mayroon pa dito sa Mandaluyong, mga kababayan. Teka, mapapanood na ba ang video? Ayan, nawala yung video ko dito sa ano. Dito po sa Mandaluyong, mga kababayan, ayun, no? Ito video to Dito sa Mandaluyong, balita ito ng 1PH, no? Baha sa Mandaluyong, halos hanggang tuhod na baha ang nararanasan sa Boni Avenue sa Mandaluyong dahil sa malakas na buhos ng ulan ngayong linggo ng umaga ay ng hapon. Ngayong linggo po, mga kababayan, hapon. Halos kani-kanina lang po ito. August 31. Yan po, no? Kani-kanina lang po ito, mga kababayan, itong baha na to. Di ba? Quezon City, Manila, kung saan-saan, mga kababayan, ang may mga baha. Ang problema po dito, no? Dito po sa Metro Manila ang baha, pero panoorin nyo po kung saan po sila gustong magpaimbestiga. Ayan, mga kababayan. Diyan po sila gustong magpaimbestiga. Dito po sa Metro Manila, nagkakaroon ng mga pagbaha, mga kababayan. Ngunit, tingnan nyo naman kung saan nila gustong magpaimbestiga. Tingnan nyo itong larawan na ito. Metro Manila, ayun yung araw. Tapos, nandito po sa bandang dulo, saan yan? Mindanao or Davao po ang gusto nilang imbestigahan, mga kababayan. Pero nandito po, ang mga palpak na flood control project sa Metro Manila, pero gusto po nilang imbestigahan yung nandoon po sa Davao na nanahimik, na napakagaganda po, mga kababayan, na mga flood control na nagagawa po doon. Ano ho? Magaganda po ang mga flood control doon. Sa takot lang nila sa ating mahal na Tatay Digong, mga kababayan. Ito, kasi ganyan po ang nangyayari. Mayroon daw, parang naninisi, no? Doon sa flood control, no? At gustong paimbestigahan yung Davao. Nakakainis lang, mga kababayan, sapagkat ang nangyayaring pagbaha ngayon ay nandito sa Metro Manila, pero gusto nilang puntahan ang Davao City. Mantsakin nyo, mga kababayan, itong mga kalukuhan nitong mga ito, no? Ang tindi, mga kababayan, biruin nyo yan. Dito ang nangyayaring kapalpakan, pero ang gusto nila doon sa mga kababayan, sa Davao. Ano ho? Sa Davao. Samantalang makikita naman po natin sa ating mga picture, mga video, na ang Davao City po, mga kababayan, ay napakaganda po ng mga flood control na
nagawa po. Ayan no, mga kababayan no. Ayan no. Ayan no, mga kababayan, hindi po ito flood control ha, kundi flyover po. Sa Davao po, napakaganda ng mga project. Ayan no. Construction update no. Ito ay tulay ito mga kababayan papuntang Samal. Hindi ako nagkakamali, mukhang ito yata ang pinapatigil nila no, proyekto na to. Ang ganda mga kababayan ano. Ganyan po kaganda mga proyekto sa Davao no. Yan ang gusto nilang imbestigahan. Ang tindi oh. Ito pa oh. Ayan oh, mga kababayan oh, Metro Manila ito. Flood situation along Mother Ignacia Avenue in Quezon City at around 3:17 p.m. on Saturday, August 30 due to heavy rains. Courtesy of Carl Kirwis. O yan. Facebook. O yan no. Sa Mother Ignacia po yan. Avenue, Quezon City. Metro Manila po mga kababayan. Ang lupit ano. Pero mo Metro Manila ang may baha. Ha? Sa Metro Manila nagkakaroon ng matinding pagbaha. Pero ang gusto nilang imbestigahan. Saan? Dito sa Davao City. Abay, nandoon sa Davao City yung kalaban. Wala dito sa Metro Manila. Puro mga kakampi dito halos eh. Si Mayor Isko lang dito yung talagang ano eh. Mayor Isko lang dito ang matindi nilang kalaban sa ano eh, sa Metro Manila. At andyan na rin si Mayor Vico Soto. Mangilan-ngilan lang po itong mga mayor, mga kababayan na talagang naninindigan para sa bayan. Yung iba para sa bayad na lang. Diba mga kababayan? Tama ba? Ayan, mga kababayan. So, sana hindi tayo copyright nito. May balita pa ito, DZMM oh. Flash report din nila. Samantala mga kapamilya, mga kaserbisyo, isang nagdudumaling balita. Nagbitiw na sa pwesto bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Secretary Manuel Bonoan. Ayan mga kababayan, si Bonoan nga yan, ang balita nila no. Si Bonoan po yan mga kababayan na nagbitiw na nga or nag-resign na, tinanggap naman po. Ha? Tinanggap naman po ang kanyang pagbibitaw dito sa posisyon. Ang tagal naman na binitawan ni Sir Bonoan itong pwesto niya. No, ho? Oh, grabe mga kababayan, di ba? Bakit hindi? Tingnan nyo naman itong napakaraming problema sa ating bansa tungkol sa baha. 5 proyekto kontra baha sa Quezon City ang dineklarang tapos na kahit hindi pa, habang 23 ang hinahanap pa. Ilan lang yan sa mga nadiskubre ng Quezon City Hall nang magsagawa ng sariling investigasyon sa mga flood control project ng DPWH sa lungsod. At nakatutok si Maki. Nagkakabuking na talaga mga kababayan kasi siguro hindi na kinaya ng konsensya ni Bonoan. Mag-resign na lang ako mga bay. Sabi siguro niya, mag-resign na lang ako mga bay. Sobrang na po dami nito, nagkakabuking na, nauudyokan ng ibang mga mayor mag-conduct sila ng sarili nilang investigasyon eh. Patungkol dito sa flood control project na ito ng mga multo. Ha? Kala ko hindi totoo yung multo. Sa totoo lang talaga mga kababayan. Gusto ko na maniwalang may totoong multo eh, no? Kasi, tingnan mo ha, pagdating ng eleksyon, ha? Mga kababayan, lumawala pa sa mga multo eh, bumubuto eh. Oo. Tingnan mo, yung nagpapanalo doon kay Abante, di ba talo si Abante? Sinong nagpapanalo? Multo. Check ba yan, Magic? Hindi natin alam. Disqualified. Yung kalaban. Parang silang isang pattern, ano? Yung babae naman, asawa ni Martin Romualdez, pang 5th nominee yata yun, or 6th nominee, 3 beses na, 3 term na congressman, dyan sa Tingog, congressman pa rin ngayon, pang-4 na. Bakit? Kasi nag-resign yung pang-5, pang-4, pang-5. Oh, syempre, sino sasalang? Yung pang-6, si pang-6 siya eh. Oh, talaga naman. Galing ng mga galaw nila, ng mga kababayan. Ito, tingin nyo itong galawan pa nitong flood control na nabibisto na ni Mayor Joy Belmonte. Pulido. Umaabot hanggang ikalawang palapag ang baha sa bahaging ito ng Barangay Santa Cruz, Quezon City. Yung dinaranas po namin, sobrang nakakatakot. Tsaka alam niyo po yung hindi po kayo makatulog sa gabi. Kaya umasa silang maiibsan na ang baha nang itinayo ang flood control project sa kanilang lugar.
Sa boundary ng Barangay Santa Cruz at Barangay Mariblo, Quezon City, 2 pumping station ang itinayo ng DPWH. Magkatapat ang 2 pumping station na to. Ito yung pumping station sa may Barangay Santa Cruz na may project cost na higit 282 million pesos. Sa tapat niya ay isa pang pumping station. Teka ha, dito 282 million pesos. Diyan naman sa kabila, magkano, madam? Dito naman sa may Barangay Mariblo na ang project cost din ay higit 282 million pesos. Aba, talaga naman, ano? Hindi rin nagpatalo. Tapatan tayo rito. 282 ka dyan, 282 rin ako dito. Ang lagay, hindi mapalagay yung lagay mo. Yung lagay ba, lagay? Hindi yung lagay sa Bisaya, iba yung lagay sa Bisaya. Itinayo ito ng DPWH kahit hindi inaprubahan ng Quezon City LGU dahil hindi sumusunod sa Drainage Master Plan ng syudad. ALRI Construction Services ang kontraktor ng proyekto. Wala pa po tayong inaaprubahan na pump station kasi po yung flooded area po natin hindi naman tayo coastal. So kung ipapump mo lang siya from one place to another, dililipat lang po yung baha. Ang tingin po naming solusyon is more on detention and retention basins Inlalang ito sa mga DPWH flood control projects sa Quezon City. Sinusubukan pa naming kunin ng panig ng ALRI Construction Services ang DPWH NCR, tumanggi munang magbigay ng pahayag. Sa isinasagawang audit ng City Hall mula 2021 hanggang 2025, lumalabas na nagtayo ang DPWH ng 254 flood control projects sa Quezon City na may kabuang halaga na higit 14 billion pesos. Wow, kaya naman pala, laki talaga naman paligsahan ng Maynila at saka itong Quezon City, ha? Palakihan, bilyon-bilyon. Ay, mga congressman dyan sa Manila, sa Quezon City. Baka naman. Gusto niyo rin magsalita patungkol dito. Kasi dito ang congressman dito sa Maynila mukhang ano na yata, nataranta na yata kay Yorme Isko Moreno, no? Nataranta na yata mga kababayan dahil nakipag ano na Gusto niya nang makipaglapit. Sana si Yorme, wag ka magpapatulunggis, ha? Yorme, yan lang po ang ano namin sa inyo. Huwag po kayong magpapatulunggis dyan kay Chua. Ako, tinulunggis na niyan si Vice President Sara. Natulunggis ka na minsan, di ba? Sinabi mo yan na... di ba, nung pangangampanya pa lang, galit na galit ka dyan? Mayroong ginawa yan. At katunayan, andyan nga, gumawa kaya ng building na walang permit Biruin mo yan, ang payat-payat mga kababayan, mayroon siyang building na ganon. Ako, huwag kang magpapatulunggis. Yan yung mga tao na bumabatikos kay Vice President Inday Sara Duterte at naghahanap doon sa 125 million Secret Intelligence Confidential Fund, mga kababayan. Pero dito sa kanila ngayon, wala, ibaray-baraya lang, sinsilyo lang, bilyon. Bilyon naman palang usapan, kaya siguro si VP Inday sana, bilyon din, Day. Dapat, Day, 500 billion din sa'yo, Day. Para magkaalaman na. Ang problema dahil kakapiranggot Liniitan mo kasi kaya ikaw tuloy ang pinagtutulungan Napakaliit lang kasi ng budget mo dahil. Dapat sana ganito kalaki para maging in ka sa kanila. Anak ng teteng, Karamihan sa District 4. 5 rito idineklara ng tapos pero kasalukuyan pa rin ginagawa. 23 naman ang hindi mahanap habang 41 proyekto ang ay, wag mo nang hanapin. Parang jowa yon na hindi na nagparamdam. Nang ghosting na yon. Lima o tatlo hindi nagparamdam, ha? Mga dineklara na ng tinapos, wala yung iba, hindi nagparamdam. Putik na yan talaga, pare-parehong contract amount o kaya approved budget for the contract. Grabe, puro parehas daw mga kababayan. Ang amount, project amount niya. Ang lupit, ano? Na exactly the same ang contract amount, iba-iba po yung projects, iba-iba po yung location, iba-iba rin po yung bidders, iba-iba rin po yung contractors. Ayon kay Engineering Department. Ang tawag dyan, engineer, ibig sabihin, kailangan uniform. Pantay-pantay yung hatian. Ganun dapat. Iba-iba yung kontraktor, iba-iba yung lugar, ha?
iba-iba yung posisyon ng pagtatayuan, iba-iba yung sitwasyon ng lugar, pero puro parehas ang budget. How come? Ibig sabihin, kailangan pare-parehas para walang pumiyok. Tama hindi? Para walang pumiyok pa, kasi pag may pipiyok dyan magagalit yung isa. Ay, yung isa maiinis. Eh, sandali, pipiyok ako dahil mas maliit sa akin. Dapat parehas. Pinarehas nila. Galing! Head Mark Dale Peral, marami sa mga proyekto itinayo sa mga lugar na hindi naman binabaha. Kapuna-puna rin anya ang ilang proyekto na maraming phases o yugto na na-award sa iba't ibang construction company. Umabot pa nga raw sa 66 phases ang flood mitigation project sa San Juan River na bahagi ng Quezon City. 7 sa top 15 construction companies na binanggit ni Pangulong Marcos, daang milyon din ang mga proyekto sa Quezon City. I'm convinced that there are anomalous projects. Bilyon ang nasasayang na pera ng bayan dito. At tingin ko, kapag tunay na may commitment, layunin ang mga government officials na resolbahan ang problema ng baha, ay mas maliit pa na halaga sana ang ginastos natin na resolba na natin yan. 141 lang sa mga proyekto ang nasa sumbong sa Pangulo website. Natunton ng City Hall ang 113 na iba pa sa sarili nilang research at sumbong ng mga residente. At di pa natatapos ang paghahanap nila. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok. Grabe mga kababayan, yan po ang matinding project dyan sa Quezon City. Palang ito mga kababayan na 14 billion na po. Katakot-takot na pera. At ang mga matitindi po dito, sapagkat ito po ay magkano po ang mga budget? Halos puro parehas po mga kababayan. Nakakalungkot, nakakalula, nakakainis. Mga kababayan na panoorin, nakakagigil. Nakakagigil talaga ang nangyayari sa ating bansa, sa ating bayan mga kababayan. Ha? Ito ang resulta ng ating ilang lalawigan sa Mindanao na lubog sa matinding baha. Sabi nga rito, iba't ibang mga lugar. Ha? Lubog sa baha sa ating bansa, mga kababayan. Ang tindi kasi nangyayari sa atin ngayon. Ha? Ang tindi kasi nangyayari sa atin ngayon. Ay, nako talaga naman, mga kababayan. Ay buhay. Saan na ba talaga tayo nito pupunta? Puro na lang mga kababayan, mga ghost project, no? At puro na lang walang kakwenta-kwenta itong mga project na ginagawa nila, mga kababayan. At ito nga puro tungkol dito sa baha, mga kababayan, ha? At maiinis ka lang dahil biruin mo, sa kabila ng mga ito, may mga ganitong mga pamilya, na talagang proud na proud pa sila, ipinapakita, ibinabandilyo ang kanilang kayamanan, Nagba-viral mga kababayan ang mga upload, mga video ng mga taong ito, na panoorin nyo nga ito, kung ano itong nagba-viral na ito, o kung may kinalaman din ba sa baha ito, panoorin nyo. Hot topic pa rin online ang umano'y controversial take ng anak ng politiko na si Jella Alonte sa usapin ng political dynasty. Habang binabaha kasi ang binyan kung saan mayor ang kanyang ama, no shame daw ito sa pag-flex ng kanyang luxurious lifestyle. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Isa sa mga highlight ng ika-4 na SONA ni PBBM ang mga palpak na flood control project. Lalo na't isang linggo bago nito, lubog sa baha ang maraming bahagi ng Luzon dahil sa hagupit ng mga bagyo at habagat. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iniulat ng Billionaire News Channel ang viral tweet ng online personality at anak ng politiko na si Jella Alonte. Sa tweet niya, sinagot niya ang nag-resurface niyang video tungkol sa political dynasty. Aniya, magkaiba umano ang pangko-call out paghila pababa sa isang tao. Dagdag niya, nobody's perfect at tila nagkamali raw siya sa kung paano niya sinagot ang tanong. What are your thoughts about political dynasties here in the Philippines? Paano ba yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. Ay, controversial. Anak si Jella ng kasalukuyang mayor ng Binyan City na si Jel Alonte. Pamangkin siya ng dating house. Parang utang na loob pa namin na ang pamilya mo ay nasa politika. Ha? Parang utang na loob pa ng mga Pilipino na yan. Hindi ba kayo magpasalamat at nabigyan kayo ng pagkakataon? Hindi para mangurakot?
kundi para maglingkod kayo. House Deputy Speaker at dating Mayor din ng Biñan na si Len Alonte Naguiat at apo ng isa sa mga pinakakontrobersyal na naging alkalde ng kanilang lungsod na si Bayani Alonte na minsan nang nasangkot sa kasong rape. Pero ngayon, kilala siya sa iba't ibang parte ng bansa bilang girlfriend ng PBB housemate na si River Joseph. Mula 1987, hindi nawala sa executive office ang pamilyang Alonte. Kaya ang naging tugon ng netizens sa tweet ni Jella, accountability. Ayon sa ilang netizens, tila out of touch ang naging response ni Jella. Nakakainsulto rin daw sa mga apektado ng baha ang pag-flex si Jella ng mamahaling mga damit at gamit sa social media. Sa kabila ng tinagal-tagal ng kanilang pamilya sa pwesto, hindi pa rin daw nare-resolba ang baha sa iba't ibang parte ng Biñan. Noong panahon ng habagat, pinuntahan namin ng isa sa mga pinakabinabahang barangay sa lungsod, ang Barangay de la Paz. Bangka na ang mode of transportation dahil sa lalim ng tubig. Sa isang Facebook Live ni Mayor Jel noong isang araw, dinalaw nila ang barangay na ito para maghatid ng tulong. Halos isang linggo nang tumigil ang malalakas na pag-ulan, pero hanggang ngayon, lubog pa rin ito sa tubig baha. Nang makapanayam namin si Mayor Jel noong isang linggo, sinabi niya na ang pagiging catch basin ng lungsod ang dahilan kung bakit mabilis ang pagbaha sa lugar. Naniniwala po ako isang solusyon po dito ay talagang magkaroon tayo ng isang mga pumping stations po para at least magkaroon ng parang reservoir para habang puno, pag ano pwede nating i-transfer po sa lawa. Yun po ang isang kailangan, although medyo malaking budget po ang halaga ang kailangan, kaya ikiusap po kami sa ating mga boss, kay Presidente kung kaya po matulungan po ang mga tagalungsod ng Biñan. Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, tumanggi na sina Mayor Jel na magpa-unlock ng interview. Pero sinabi niyang sanay na raw siya sa mga kontrobersya at ipinarating niyang okay na rin ang kanyang anak na si Jella. Para sa agenda. Sanay na sila mga kababayan sa kontrobersiya. Sanay na. 1987 pa pala ito mga kababayan na nandyan na po sa posisyon. Sa gobyerno. At hindi kataka-taka mga kababayan, alam naman po natin ang atin pong mga businessman dito. Businessman sa politika mga kababayan, ay ito po ang isa sa talaga naman nagsisiyaman ang ating mga businessman in politics. Realidad na po ang nangyayari sa ating bansa mga kababayan na ito. Sa kabila po nung napakarami pong naghihirap natin mga Pilipino at lalong apektado dito po sa mga matitinding pagbaha na nararanasan sa ating bansa. Kunting ihi lang ni San Pedro, baha na kaagad sa ating mga lugar-lugar. Lalo na nga dito partikular sa Metro Manila, inakukuha pa pong mag-flex, magyabang, ipagmalaki ang mga itong mga kamag-anak na mga politiko ang kanilang mga kayamanan, mga gamit, relo, bag, alas, kung ano-ano dyan mga kababayan, sasakyan. Ngayon, ang isa sa pinakamataas na sekretaryong bunuan ay nag-resign na or tinanggap na ni Marcos Jr. Sa wakas mga kababayan, tagal. Anyway mga kababayan, yan po ang ating breaking news ngayong araw, ngayong gabi. Kayo na po ang bahala kung ano po ang inyong masasabi sa pag-resign. Nararapat ba kahit nag-resign na itong si Bunuan na hindi po dapat siya makalabas ng bansa? Or mararapat din ba na panagutin muna siya bago siya tuluyang mawala? Kasi nga po, tuluyang mawala dito sa ating bansa. Dahil mga kababayan, alam nyo naman po, di ba? Karamihan po punta na kagad sa ibang bansa. Para hindi na Di ba mga kababayan? So, i-comment nyo po dyan sa baba kung ano po ang inyong masasabi patungkol dito sa breaking news ni Binuan ng kanyang pagre-retiro or pagre-resign na tinanggap na daw po ni BBM. Nang tagal-tagal naman. Dapat kasi BBM na munang nagtanggal na kaagad, di ba? Parang si Tory, kaya naman pala niya magtanggal eh. Si Tory, kung tutusin ang laki ng utang na loob niya kay Tory. Di ba? Yung pinakulong niya o pinakidnap si Tatay Digong. Pinalusob niya si Tory doon sa QGC. Di ba mga kababayan? So ayan, kung nakarating kayo dito sa dulo ng ating video, paki-comment nyo po dyan ang inyong saloomin, paki-comment nyo po ang inyong saloobin sa baba at pag-uusapan po natin sa comment section ang mahalaga ninyong mga opinion. Maraming salamat. This is Baymar Channel. Pansamantalang magpapaalam at Pilipinas, as always, God first po. Bye-bye!